Nang makapanayam ng media, kaagad na ibinigay ni Coach Tim ang sandata sa naging panalo laban sa Macau Blackbirds at posibleng gamitin nila sa Asia Cup laban sa New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. Bit-bit ang malalaking numero versus Macau. Inihayag naman ni Justin Brownlee na magandang nakikita niyang programa para sa Gilas, Pilipinas. At si Coach Tim Cone, inilahad ang kalagayan ni Calvin Optana at Junmar Fajardo pagsapit ng Asia Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Itinakas ng Gilas Pilipinas ang isang matamis na 103-98 versus Macau Blackbirds na ginanap sa Araneta Coliseum. Lubog sa 21 puntos na kalamangan ng Blackbirds kasama ang kakulangan ng players bunga ng injuries. Bumangon ng Gilas Pilipinas sa dulo ng laban sa pangunguna ni Justin Brownlee. Tanong, ano ang naging sandata ni Coach Tim sa panalong itinala versus Macau? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Nagulat kami sa galing nila sa pagkamada. Hindi namin kilala yung mga players nila. Hindi pa talaga namin sila nakita dati, kaya nakakagulat na nakapag 12 out of 17 sila sa 3-point line sa first half. Pero ibigay natin yung credit sa players natin. Nagdesisyon sila sa halftime na gagawin ng lahat at magdedepensa. Ayun, nagbigay lang kami ng 18 points sa third quarter. Halos ganun din sa fourth quarter. Kagaya ng sinabi ko makakagawa kami ng magagandang plays, magagandang 3-point shots. Pero ang magpapanalo talaga sa amin ay ang depensa namin. So tingin natin dito mga ka-playoffs, yung laban ng Gilas Pilipinas kontra Macau Blackbirds. Higit pa yan sa isang exhibition game Parang test of character na po ito Preview ng kanilang pagkakaisa yan. At isang paalala ng kahalagahan ng resiliency sa international basketball. Mula sa isang 21-point deficit hindi sila bumitaw din Sa halip, ginamit nila yung second half bilang pagkakataon para ipakita yung kanilang identity. Isang kupunan na lumalaban kahit mahirap yung sitwasyon, di ba? Isang team na hindi sumusuko hanggat may oras pa sa orasan. Pinatunayan ni Justin kung bakit siya pa rin ang mahal na sambayan ng Pilipino dito Sa pagbabalik niya sa Araneta, parang bumalik din yung puso at kumpiyansa niya dito sa Gilas Pilipinas. Hindi lang siya scorer Isa siyang leader sa court na nagbibigay ng panibagong lakas sa bawat kasangga niya. Pero higit pa kay Brownlee, nakita rin natin yung lalim ng Gilas dun Sina Dwight Ramos, AJ Edu at iba pa. Hindi lang support ka sila doon. Sila yung susi sa mahabang kampanya para sa FIBA Asia Cup at iba pang tournaments. Yung kanilang hustle, energy, at yung kagustuhan nilang gawin yung kanilang role sa kupunan, pinapakita po nun na yung Gilas sa kasalukuyan hindi lang tungkol sa superstar talent, kundi tungkol sa sama-samang sakripisyo po yan. Ang kakayahan ng team na mag-adjust sa depensa sa ilalim ng pressure, magandang senyalis po yan. Kasabay ng kanyang pagkinang sa panalong itinala ng Gilas Pilipinas laban sa Macau Blackbirds, kung saan nagtala si Justin Brownlee ng 32 points, 15 rebounds, 4 assists, isang block at isang steal. Matapang na ipinahayag nito na magandang nakikita niyang bukas para sa pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Malaking hamon to syempre. Maraming magagaling na kupunan dyan At sa tingin ko, naipakita rin natin sa buong Asia na nandito tayo at kaya natin makipagsabayan, di ba? Pero gaya na sinabi ni Coach Tim Cone, gusto nating mangibabaw sa Asia. At sa tingin ko, posible ito sa team na meron tayo ngayon. Kakailanganin lang natin ng matinding sipag at tiyaga. Pero nakikita ko yung maliwanag na kinabukasan para sa Gilas program. So malinaw na may mataas na ambisyon ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na 2025 FIBA Asia Cup sa kabila ng mga hamon na kanilang haharapin. Ayon kay Justin, isang malaking pagsubok ang pagharap sa mga pinakamahuhusay na kupunan sa Asia, di ba? Pero naniniwala siya at ang coaching staff na posible para sa Gilas na maging dominanting pwersa sa kontinente. Naitala ng Gilas ang mahahalagang panalo laban sa New Zealand at Latvia nung nakaraang taon na nagbigay ng matibay na pundasyon ng kumpiyansa sa kupunan. Nagbigay lakas din ang pagbabalik ni Brownlee mula sa injury kung saan nagpakitang Gilas siya kontra Macau Blackbirds. Bagamat may mga injury sa ilang key players tulad ni Kai Soto at Calvin Optana, nakita naman natin na may second option ng coaching staff, di ba? Sa mga consistent na performance ni Dwight Ramos, AJ Edu at Scottie Thompson, patuloy na lumalakas yung samahan at kakayahan ng koponan Gayunman, kahit naniniwala siya na kaya ng Gilas, kahit paniwala si Brownlee, nilinaw niya na kakailanganin ng matinding sipag at determination para maabot yung tagumpay. Sa kabila niyan, positibo yung pananaw niya para sa inaharap ng Gilas Pilipinas na nagpapakita ng kanilang seryosong hangarin na makipagsabayan at mangibabaw sa basketball sa buong Asia. So hopefully maging maganda yung kampanya nila dito sa Asia Cup. Sa nasabing bakbakan ay hindi kumasa si Calvin Optana at Junmar Fajardo.
Kaya naman inulan ng tanong si Coach Team tungkol sa kalagayan ng dalawang player na nabanggit. Bunga niyan, kaagad nitong ibinigay ang estado ng dalawa sa paparating na FIBA Asia Cup. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Roman Zures ng ABS-CBN News. Hindi kami sigurado tungkol kay Calvin. Baka mas matagal pa siyang mawala. Binigyan kami ng medical records mula sa kanyang kampo at hindi kami sigurado kung magiging available siya sa buong torneo. Susubukan namin itong ayusin ngayong araw o bukas. Inaasahan naman namin na magsisimula si Junmar Fajardo ng practice pagdating namin sa Jeddah. Binabago niya kasi yung laro para sa amin eh. Kailangan iba na laro namin kapag ando na si Junmar. Ang iniisip lang namin, hindi kami nagkaroon ng maraming practice o mahabang practice kasama siya. Pero iba yung impact niya kaya kailangan iba laro namin kapag kasama siya. So malinaw na malaking challenge para sa Pilipinas ang uncertainty sa kondisyon ni Calvin, di ba? Kapag hindi siya makalaro ng buong tournament, magiging problema to sa stability at roster ng game plan eh. Pero promising yung balita tungkol kay Junmar Fajardo, di ba? Kapag bumalik siya, talaga malaki yung magiging epekto niya sa laro. Yung style ng team, kailangan may adjustment kapag siya na yung kasama sa court dahil iba yung kanyang influence sa laro eh. Sa kalabang teams gaya ng New Zealand, Chinese Taipei at Iraq, malaking bagay ang kondisyon ng mga pangunahing players ng Pilipinas, di ba? So kung kulang sila sa practice at wala si Calvin, pwedeng sulitin niya ng mga kalaban lalo na ang mabilis at physical na laro ng New Zealand at mabilis na style ng Chinese Taipei. Kaya kahit may pangamba sa injury, ang presence ni Junmar ang maaaring magbigay ng malaking advantage sa gilas. Magandang abangan talaga itong mga playoffs. So guys, maraming salamat.